Hello everyone, welcome to my journey. Life with Christ, without rice. Honest to goodness, gusto ko pong magpaliwanag sa lahat ng mga followers natin. At syempre, yun talagang mga solid followers natin na nakaabang dati sa mga live natin, sa mga update. At nagpapasalamat po ako na ilan po ay nandyan pa din at patuloy na nag-aabang ng mga ina-update natin. But it just so happened, nagkaroon po ng pagbabago. Siguro, hindi siguro, alam ko na aware po kayo na meron na po tayo, kung kayo po ay kasama sa journey na meron ako, ay meron na tayong nabuo na isang community na nag-celebrate na po kami ng 1 year anniversary nitong March of 2022. At yun po yung Healing Hearts community. One of the reason bakit natin talaga binuo ang community na yun sapagkat if we will dig deeper sa mga relihiyon na meron na ngayon, nagsimula lang yan sa simpleng community. I'm not building a religion o I'm a born again Christian, and born again Christian is not a religion. It's a relationship between you and God. Pero alam mo ba, by simply creating a small community na hindi ko na to babanggitin na sila ay pinakamalaki na population nila kung di ako nagkakamali sa Utah, kung di ako nagkakamali, na pinagbabawal nila ay pag-inom ng coffee and tea. Yung dalawang yun, pinagbabawal. At yun daw yung sinabi ng Diyos at yun yung inimplement nila, yun yung word of wisdom na inimplement nila na sinunod naman ng mga tao. At alam mo ba dun sa state na yun ay pataas ng pataas ang bilang ng mga diabetic. At normal na sa kanila, it runs in the family, normal na sa kanila na mga may sakit, may diabetic. At the end of the day, mamamatay din naman daw. At wala dong coffee shop, wala dong... Basta na-impluensya na sila. Napakataas ng percentage na may mga diabetic talaga. So may mga tumutumba na lang. Sa madaling salita, ang kinukonsume nila na soda in a daily basis, kung di ako nagkakamali, mahina na ang tatlong 1.5 in a daily basis. At normal na yun sa kanila. Samantalang, di ba, yung ilan sa isang soft drink, sa isang 1.5, ilang pamilya pa yun, di ba? Naghati-hati pa sila. Pero alam niyo po ba, isa sa naging naalarma talaga sa akin ay nung moment na may nag-comment sa live ko. Alam niyo po ang sabi, pastor ka pa naman, sa mga videos ko nag-comment sila, pastor ka pa naman, hindi mo man lamang iniisip yung kaming mga farmer na nagsusumikap, maghanap buhay, and yet tuturuan mo ang tao na huwag kumain ng kanin. Then, napansin ko, teka, parang hindi na nagiging balance. Parang yung community na meron ako, life with Christ without rice, ay naging barrier upang hindi sila lalo mapalapit sa ating Panginoon. Pero alam mo, tatandaan niyo pong mabuti na once na may mga sakit na talaga ang tao, may malala na, at least ito pong community na to, maaalala mo na kailangan mong meron kang Kristo sa buhay, but for the meantime, kailangan nyo pong tanggalin talaga yung rice in order na makita mo yung magiging best result nito. Pero ayoko po na maging dahilan ang community para magkaroon ng itong life with Christ without rice ay magkaroon ng division na parang nagtatayo na ako ng kulto, sinasabi ng karamihan na
Alam mo po yun, naging dahilan para mas mapalayo sila sa ating Panginoong Yesus. Ayoko na yung masyadong very strict, very ano. Basta gusto ko po nga ipaliwanag sa lahat na dun sa kabilang community, namimigay ako ng bigas. Tawag po nito, nag-feeding program ako ng may karne, may itlog, lugaw. At yun na yung naging way ko para may spread ko ang salita ng Diyos. That's why meron na tayong mahigit kumulang na 200 members sa loob ng community na nakaka-fellowship ko in a weekly basis. So yun po yung naging paraan ko, feeding program at pagbibigay ng tulong sa mga balo na at least 2 kilong bigas in a monthly basis. Ang napapakawalan kong mga 2 kaban ng bigas ang ipinamimigay natin at nag-i-increase pa yung ipinamimigay natin sapagkat napakadaming mga balo. Pero syempre yung 2 kilong bigas is not a life-changing. Ginagamit ko lamang ito para makalapit ako sa mga tao to share the gospel. And napasok ko po para sa kaalaman ng lahat ay ang mga squatter area na hindi man lang sumagap sa isip ko at ng mga taong taga ron na makakapasok ang salita ng Diyos sa lugar ng squatters area na nandun na lahat, name it, addict, killer, rapist, o ano pa man na mga sabihin mo na natapunan na sinasabi ng karamihan, even mga taga doon na iba-ibang lugar na ang pumunta at tumitira doon sa mga squatters area. But nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat dinala ako doon using this kind of program. Ito po yung Healing Hearts Community, makatulong to help a lot of people na sa simpleng feeding program. Behind this is magkaroon ng fellowshipping or sharing the gospel, praying for the sick. Naniniwala po ako na this is not an accident. Pero itong ating community, nandito lang po ito. Patuloy pa rin po tayo magbibigay ng information na mas mabilis makaka-recover po talaga ang mga taong may sakit kapag in-eliminate talaga natin all kinds of plants, all kinds of carbohydrates. Mas mabilis po talaga ang recovery. This is not an accident na nagkasama-sama po tayo dito sa loob ng ating community. And I hope and I pray na yung mga itinuro po natin na mag-focus lang po tayo sa red meat at kung may mga other meat tayo na kinakain, pang ano lang natin yan, sabi ko at least may alternate lang po tayo. Pero ako po talaga is more on beef ang aking choice of food. At hindi ko po ito pinagsisihan nung itinuro po natin sa napakadaming mga may sakit at karamdaman. Kaya nga po tayo, sa kaalaman ng lahat, na-invite po tayo sa Lobo District Hospital ng Batangas at nakapag-seminar po tayo kaharap ng mga dalubhasang doktor, mga nasa medical field, and they simply amazed na yung matagal nang merong diabetes na nagtuturok na ng insulin for 16 years, nangyari na, natanggal na yung pagtuturok niya ng insulin. At kung yun ay nangyari sa kanya, imposibleng hindi rin po ito mangyari sa inyo. Pero, napakahirap po talagang gawin. You need to eliminate all kinds of plants and all kinds of carbohydrates. Kung gusto po ninyo na makinig yung mga preachings po natin, pwede po kayong pumunta sa Healing Hearts Community, mag-join po kayo doon, mag-join kayo sa mga live ko, at you will simply amaze kung paano mo kumikilos ang Panginoon sa kabilang community. So nandito pa rin po tayo, pwede po kayo mag-PM sa akin, any question, sasagutin po natin, at patuloy pa rin po tayo magbibigay ng update sa ating mga kabaka. God bless everyone.